Is the media's sentiment now reflect the Yes, of course. community ano? Yes, yes, of course. Gusto ng tao, ibig sabihin? Yes, Yes. yes. Sige, mayor tayo. And Mayor Bastean. What will happen to Mayor Baste? He should be the vice mayor. Kasi ako matanda na, 73 ako ngayon. I should be, I think about mga 75, 76. May cancer kasi ako. Mayor, may we know what your purpose of calling this press conference before our questions? No, sandali ha, mukhang hindi tayo nakaintindihan. Akala ko ba kayo ang gusto akong kausapin? Which is which? You want to talk to me or I want to talk to you? We want to talk. You know, we want to talk to you. you Mr. know, President. press and public service, hindi na kailangan kung those initiative. Inaambos nga ninyo kami. Huwag natin, pwede na, Let's just put it this way. I invited you for this press conference. And siguro, it's better for us to be sitting down. You make yourselves comfortable, but if you want to get a closer view of me, I want to know the reason why. Gusto niyo malaman kung pumayat ako o tumaba ako? You know, dadating yan sa panahon ng buhay ninyo. Pagka ang tao tumatanda na, pumapayat na. Tumatanda na po ako. Pero I can still respond to questions from media. Mayor, filing kayo ng certificate of candidacy until Tuesday. Marami po nagtatanong kung anong plano po ninyo. Well, hindi tayo nagkiintindihan dyan. Akala ko ba retired na ako? Did I not announce it several months ago? But you're thinking that I'm running? You are speculating that I am running. Is that the popular notion sa... Yes. Yes, Mr. President. Yan ang isip ninyo. Are you? And it is almost a... O sige, tatakbo na lang ako. Eh, gusto ninyo. Mayor, si Salvador Panelo, tuhak daw ang pili daw senador o mayor ayan imulaganan according to attorney. Well, let me put it this way. Kilala naman niyo, I've been your mayor for so many years now. You think that I can carry a national campaign at my age? Or you want me to die? Magkukulaps lang ako niyan. Well, anyway guys, I think that at my age, 73, mukhang hindi ko na kaya. Let us be realistic about it. Sir, are you considering local position? Well, I am open to suggestions from the media. What do you think I should be gunning for? You yan. Mayor, Who else? Ikaw. Sino Of pa? course. Also, Of course. Mayor. Mayor tayo. Mayor, sure, kaya mo Mayor. ba Mayor? Kaya mo ba? Sure, Mayor. Ayun nga tayo. Ayun ang gusto. Is it a public lamo? Amag sa media? Yes, Mayor. Or is the media's sentiment now reflect the Yes, of course. community ano? Yes, yes, of course. Gusto ng tao, ibig sabihin? Yes, Yes. yes. Sige, mayor tayo. And Mayor Bastean. What will happen to Mayor Baste? He should be the vice mayor. Kasi ako matanda na, 73 ako ngayon. I should be, I think about mga 75, 76. May cancer kasi ako.
Kung makakalain yung lahat ng tao, healthy. Baka hindi pa rin inabot. It's going to be Duterte, Mayor, are you Duterte. going to appear? Kasi yung quad Quadcom ng Congress wants you to appear sa... Well, if it's the pleasure, why not? So are you going to... Yes. Ano gusto nang malaman sa akin? They're investigating yung extrajudicial Ako, totoo yan. and relations sa Pogo and other Wala ako. Wala. illegal drugs. Wala na yung pogo. Kaya nga naman mamatay yung mga tao dito dahil sa illegal drugs. Pogo, that is, we are too far away from that. Hindi mo ba alam maglaro ng pogo? Alam mo maglaro ng pogo? So you're going to appear, Mayor, Sa, sa Congress. well, if they will invite me, I just hope that they would ask educated questions. How do you feel, Mayor, na yung mga pulis natin like Karma, De Leon, and other PNP, kinigisa, ngayon, contempt sila, mukhang hindi makaka-Christmas with their family dahil... They will have my support legally. Ikukonsulta ko sa mga abogado. I would leave it to the lawyers to hindi ako practicing lawyer. So I would not know the dynamics of what are the rules now. All that I can do is to provide them with lawyers. Tutulong talaga ako sa police pati military. Lalo na in the performance of their duty, itataya ko pati ang sarili kong reputasyon. Can you comment about the Congress? You've been a congressman, Mayor. Tapos ngayon, ang Congress, mukha naging investigating body, mas masawat mo sa NBI. Contempt ng kanilang mga resource person. Ang suggestion ko nga, i-abolish na ng NBI, pati police sila, ano? That's my suggestion. So tell me. Mayor, sabi ni Intay, may doktor tinatakbo ng senador. Sino kaya? Paulo, Pasti, or you? Not me. Hindi ko na kaya sa. Pasti siguro? I really do not know. Hindi kami nag-uusap sa. Binisita nila, Mayor. Truth to tell, we have yet to sit down at this very late filing na of what we would like things to happen sa aming political life. Ako, I'm ready to retire. Hindi naman ako sa marunong, but maybe the desire to be senator, mayor, o nandyan, but ang problema, ang katawan, ang hindi na. May trabaho kasi yan. And if it would entail or require me to travel a lot, physical movement, mukhang hindi ko na. May ano kasi ako, may imbalance. Kasi yung pera ko sa right pocket, pati sa left, hindi it's not even. Wala na ang pera eh. Kaya baka tatakbo ako, totoo. Ngayon, sino magdadagdag sa PDP line-up for senators? Sa totoo talaga ha, frankly, wala pa akong, hindi ko pa na, I have yet to read the list na nag-file ng ano nila, candidates. Hindi ko alam sino yung nagtuloy, sino hindi. Kuya Mayor, kung siya debate sa usa ka famous na Rodrigo Duterte nga aniyang apo na nakaroon sa politika. Si Rodrigo Duterte nag-file na sa iyang COC for councilor. How about Kapitan Omar Duterte? Will he file for congressman in the 2nd district of Davao? Gusto man siguro nila ako, ihakat na lang nila. Give it to them. You know, ito at wala itong ano. Do you know the reason why? It's because we come from a political family.
even in the now, post-war, basahin ninyo, i-google na ninyo, nandiyan yan. Post-war, right after, ang tatay ko, naging mayor na ng Danao, which is a city now. Hindi talaga nawala sa politika. Pagdating dito, he served for a few years as a secretary to the board or provincial secretary, they call it. Then politics again. And sa kanya. So, political family kami. I am not surprised even if I do not want them to. Kasi magulo, well, hindi naman walang kwenta. Pangit naman pakinggan, pero merong trabaho mas maganda pa dyan sa magiging politiko ka. Hindi ka naman masyadong magnegosyo ka, magyayaman ka. Ngayon, kung pasok ka ng politika, magnakaw ka talaga. To assure you of a comfortable and luxurious retirement. Kung hindi ka marunong magnakaw, I think that at one time sa buhay mo as a politician, you better stop and think of going into a more profitable or productive life. Hindi ka makaasa dyan sa sweldo. Dahil ka magnakaw. Ngayon, kung hindi ka marunong magnakaw, paano mo nakawin? You have to falsify, you have to ghost project. Hindi natin kaya yan. Kasayang naman ang iniwan ng tatay ko na ito naabutan pa man ni John Ledesma. Kasayang naman yung legacy ng tatay ko tapos sisirain mo na ng gano'n. I mean, makinabang pa siguro ang next generation, mga apo ko. President, Mayor, would you like to comment? Kasi pagdating ngayong election, sabi-sabi, yung mga Nograles, tatakbo, yung tatlong Nograles. Ano yung reaction? Sige mo yung nakatakbo. Sige lang na kami hintay. Well, alam mo, modern day, lumipas na yung Almendras, Duterte, Veloso. May bagong crop, and there will always be contenders for public office. You should not begrudge the Nograleses if they also want the distinct honor of being their public office, congressman, mayor, or what else. We do not have the monopoly of ambition and desire. Kagaya ko, kasi tatay ko pa. At hindi yan nag-umpisa dito sa Davao. Sa Danao pa nga. Right after the war, siya na yung nag-umpisa ng mayor. Tapos pagpunta niya dito. Parang continuity of... so yung politika, hindi talaga naalis sa buhay namin. At most, maybe, in all probability, mukatay pa na sa among mga apo. May uluhin yung mayor sa gawas, tapos sa pagpailing Martes man, at nanikita man Nograles sa Duterte. Pag mudagan ka o mayor, walay Nograles mudagan o mayor. Apan kung di ka mudagan o mayor, si Basti tabanan nila sa mayor. So sa imong Gusto na kong palitanan. Para bibo. Pangit naman yung eleksyon na ako lang dyan. Dili sila laban nimo, pero kung si Basti daw labanan, naay Nograles na malaban, kung si Basti mo pa rin. Pero kung ikaw mo mong kandidato, si Basti, huwag mo laban ng Nograles sa iyo. Wala balita rin sa gawas. That is not the proper question. The proper question is, I don't know kung sabihin ng Diyos na mamatay ako bukas, I will not tinker with politics anymore. O bigyan lang niya ako ng isang single cell of cancer at hindi ko naman tinatanggihan yan kasi matanda na ako. Hindi naman makialam. Pero what am I supposed to do?
Yan ako sa bahay. Pagising ko, nakatingin yung asawa ko. Pag uwi niya, nasa sofa ako, nagbabasa ng newspaper, tinitignan niya ako. Pag uwi niya sa gabi, nandiyan sa TV ako, nakatingin. Masama ang tingin niya sa akin. Ano ang dapat gawin ko? Magpalit ng asawa, patayin ko yung asawa ko, o I find something productive outside. Find something productive outside. Yes, sabi ko. Alam mo, kung magtrabaho ka, you get to solve so many problems and marunong naman ako magtrabaho siguro. Dumaan naman ako dyan. At sa awa ng Diyos, I would not judge myself, but I would say that binigay ko lahat. Yung pagkatao ko, yung edukasyon ko na nakuha ko, I was able to make use of my being a law practitioner, then being a prosecutor, then being a congressman. You're trying to raise your hand kanina? Sige. Mayor, Mayor. I would like to get a reaction regarding you. Kasi yung may ibang, anayo bang tungkol sa taong puso na member na sa na mobile meeting sa other part. What is your statement? Good. I do not want to have a heavy machinery. Mas mabuti. Frankly, bakit? Minus ang gastos mo. Hindi ko naman sinasabihin na wala silang pera. Pero if you're the head of the party, kung baka tatakbo ako ng mayor, ikaw talaga mas mabuti sabihin mo sa kanila na ang request ko, my earnest request is lumipat na sila para makamura ako. Total, nandyan sila o hindi, manalo man ako. So, anong silbi nila sa akin? Huh? O balik ka rin nila. Anong silbi nila sa akin? So, Mayor, you are running. Walking na lang siguro naman na eh. Hindi ba? Pinani na lang kano sa kamupile mayor sa Martes, magbuhat din mo sa Comelec. Huwag kang makailan sa buhay ko. Hindi na ako kailan sa buhay ko. Maybe, Hindi nga nabiyak ka hanga, kami rin pinag-endorse sa imo. sige, palamig lang kayo. Pagkatapos. Pagkatapos lang pala. Samok-samok mo lang mga ito. Yung camera. Alam mo, ang 30 years na gano'n, sa okay, may sulod ka gano'n. Sawa na gano'n. Mayor, kasi kasulti mo lang yung mga Mayor, kailangan Mayor, Mayor, officially, Mayor, kasa. Ay, ano tumukot ako. Mayor, kasa naman ako ito. Alas 2 na. Mayor Duterte. I'd be happy to, guys, I enjoy the company of media. Maybe, hindi siguro in the early years. Pero nung nagtagal ako, parang barkada ko na lang sa media. Naging barkada ko. Hindi na nga ako namimili na lugar. You can ask any question from me. I'd be happy to respond. Wala naman akong sikreto. Wala naman ako. Matagal na akong mayor. Nakita naman ninyo ako. Nakita ninyo kung paano ako nag-mayor. Nakita ninyo paano ako nagnakaw. Kung may makita kayo, kasi ako mismo ang nagnakaw, hindi ko nakita kung saan yung utang ina ninakaw ko. Or otherwise, I would not survive politics.
kung pumasok ako sa korupsyon dito sa Davao, ayun nga si Juno. Hindi ka tatagal dito. If you're a corrupt mayor, maybe limited ka, pinakamataas mo one term. Hindi mo matago yung City Hall, paano mo nakawin yung pera. And you have to have a good excuse of getting the money from the cashier. So, Duterte Mayor, tandem. Sino ang ano ko ka? Poste. Sino man sa kanila siguro? Or Pulong. Ewan ko si Pulong matatakbo ng congressman. Pero ako kay Pulong, alam mo ano? Ganito ang trabaho ng congressman eh. Pag magtanong ang mga tao saan si congressman, sa Maynila siya. Pag ang mga mataga Maynila magsabi, saan si congressman? Nasa Davao siya. Yun lang. Kung ayaw mo magtrabaho, ngayon kung magtrabaho ka, si congressman, hindi naman lahat ng panahon sesyon eh. You're given a lot of ilbero mo dyan sa paggala mo as a congressman. Maganda nga ang congressman, pero you know what? You cannot solve problems. For you, for your community, and for your fellow men. Ako ang nasanay ng ganun. Kaya mas hinahanap ko yung trabaho na yan. Hindi ako pwede ng congressman. Gusto ko makinig ako sa opisina, magpupo sila dyan. Ano problema mo? Sir, ganito sir, yung asawa ko, away kami tapos iniwan ako, sumama sa ibang lalaki. O padala mo pa ng pera, sabi mo ano, balik dito. So maghanap ko ng iba, putang ina ka naming tanong mo gano'n. Karaming babae dito, tapos yan ang sabi mong problema sa akin. Hindi yan problema. Huwag kang magsumbong sa akin na iniwan pa ng asawa mo. Putang ina, dapat nga mag-blow out. Dalan mo ko ng leksyon. Ayaw mo pa yan. May bago na naman. Hindi ako ganda. Sadya pa yung ano mo, natural. O, pinabutas mo lang siguro yung ano. Mayor, announce si Bibi Sara that you'll be running for Senator and also Mayor Basten. Ang totoo talaga yan, we have yet to sit down. Kailan ba deadline? 20, no? January 20? Tuesday na yun. That's the beauty of cellphone. Basi nagahiga ka sa kama mo, sige kaglubod sa buka ni mo, istorya mo, politika mo, sabay nagana ni mo. Cellphone eh. Hindi mo kailangan, total, hindi man kami mong kalaban sa politika. Dito, gusto ka, dito ka, o dito ako. Dito ka, dito ako. O dito ako, dito ka. Malagay magpo sa mayor. Muna yung problema. Ikaw nila i-arrange. Hindi kong makontak na yung telepono nila. Alam mo yung kung wala sabihin sa kanila. Yung mga gago na hindi sumasagot ng ano, sige rin. Ako kanina, I've been calling Baste since this morning. Totoo, sabihin mo sa kanila. Gusto ata niya kalabanin ako sa politika? Okay lang. Mayor, emotionally, yung mga tao na trusted ni mo ba nagkaroon ng istigal sa Quadcom, sabi yung feelings ni mo. Wala bang nangyari niyan? Pero emotionally ba? Nasakitan? Wala. Sanay man ako dyan sa ano. Dumaan rin ako sa Congress. Dumaan ako pagka-prosecutor. Pati yung mga yan, dumaan sa akin ng fiscal pa ako. Anong advice mo sa kanila, Mayor? Ako, pag kayang police, military, mali o tama sila, pag maghingi sila ng tulong, tutulungan ko. I am talking as a lawyer. Kasi malapit ako sa military pati police.
and I still believe until now that without yung binigay na suporta ng military pati police dito sa akin sa Davao, I could not have succeeded in transforming Davao to what it is now. A beautiful city. Dito din, patayan ko. Ngayon, nung na-mayor ako, nag-uusap kami lahat. Bakit man tayo ang mamatay? Di patayan mo silang lahat. Gobyerno ako eh. So yun mga NPA, they don't have no business asking me bakit ganun ang ano. Nasa gobyerno ako. Yung mga gangster niya, mga sindikato na masakit, putang ina, gobyerno ako. At kung tatakbo ako ng mayor, saying, at this early sabihin ko na, lumayo na kayo ngayon na. Kung may mga droga ka, maghanap ka na ng ibang lugar, kalaki naman ng Pilipinas, mamili ka, Cebu, Manila, doon kayo. Huwag kayo sa Davao kasi kung ako ang mamayor, mamamatay talaga kayo. Yun ang sinabi ko noong mayor ako. Hindi sila naniniwala. Ay sabi, extrajudicial killing. Putang ina, wag na natin pag-usapan yung sinabi ko sa inyo, huwag gawin ko dito. Ayaw ko ng droga, ayaw ko ng kidnapping. Hayaan mo ang Davao na mag-bloom sa sarili niya. Na walang problema ang tao dito. Hindi ko kay laking Davao ako eh. Dumating ako dito, nakakarang ba? So do not fuck with me. This is my city and I want it a peaceful city. At hindi naman ako nakikialam sa tao dito. I just want a peaceful city. Kaya kung mamayor ako, umalis na kayo kaagad. Kasi pag inabutan ko kayo, patayan talaga tayo. Pati yung human rights, sabihin ko na ngayon. Kayong dapat yung human rights, i-contact na nila yung kusino itong ulol na to. Kasi mamamatay talaga yan. Ayaw ko masira ang mga anak natin. Ayaw ko masira yung siyudad ko. Ayaw ko na putang inang droga. Punta ka dito, magdikuso ka, kung wala, maghanap tayo. Hanapan kita ng paraan paano ako makatulog. Gobyerno to. Dapat ang gobyerno tarong. Kung magpasok ka dito, mag-hold up ka, magpabili ka ng droga, naghanap ka ng kamatayan, eh, putang ina. Dito sa Davao, maghanap buhay tayo, mag-asawa tayo, tayo ng pamilya, may mga anak tayo, maghanap buhay tayo para makapag-aral ang ating mga anak. Hindi hope ka, pag natanda na tayo, mamatay tayo, yung second generation ng Davao ang mag-take over. Kung hayaan ko ang Davao na puro lango, ang mag-take over sa that will never happen. Nakikinig yung human rights, utang ina, makinig kayong mabuti. Just one word. Do not fuck it here. Basta akong mayor, hindi naman ako istrikto. Nakakamali yung tayo, tabi-tabi. Wala yan. Kung yung mga droga, mag-hold up ka, mag-kidnap ka, do not expect na pag mag-enkwentro tayo, bubuhayin kita. Nag-warning na ako. Kayong mga hold upper, tapos i-rape ninyo yung mga biktima ninyo, at patayin ninyo, kung ano ninyo yung pera. Do not expect na kung ako ang mamayor, mag-enkwentro tayo, bubuhayin ko kayo. Talagang papatayin ko kayo. Dapat makinig ang human rights dyan. Kaya dapat yung human rights magkampanya. Magkampanya sila turo. Huwag kayong bumutok kay Duterte. Mamatay yun. May paglalagyan. Kami nga bitaw daw, Mayor. So Mayor, how do you rate your success sa anti-drug campaign? Wala ako. I cannot. It's for history to judge me. I will not. Hindi ako magsabi
na nawala yung droga sa Padawan, I cannot pass judgment upon myself. Basta itong Davao will remain peaceful, Davao will remain ideal for our children to grow. Kasi pag wala na tayo, gusto ko ang Davao, ang papalit sa atin, yung batitino na tao. Ayaw ko yung durugista na maging konsehal, maging mayor. Masisira ang bayan ko. Kaya ngayon pa lang, papatayin ko na kayo. Klaro eh. Hindi ba klaro? O, di sabihin mo sa human rights. Sisirain mo ang buhay ng tao. Sisirain mo yung pamilya. You destroy the future and you create chaos in the city. Sino ba namang gago na putang inang mayor na papayag yan? Ang papayag yan yung mga ulol na mayor na talawan, na mga ugok, na gusto lang titulo mayor, wala namang ginagawa sa syudad niya. Hindi ako, ayaw ko ng titulo. Ingin na titulo. Basta ako, huwag kayong do not fuck it here. Go somewhere else. So if you will be the mayor, Isali kita. Vice, ang mga drug rehabilitation mayor, dili na kinahanglan. Ang drug rehab, mga rehab. Ayaw mo abot, ang patay mo. Pero dapat, huwag na magdagdagan. Huwag na sila magdagdagan ng biktima. Ngayon, presidente ako, medyo minus-minusan, pero hindi ko talaga kontrolado ang biktima. Malaki. At saka kami kanya-kanyang kingpin. May mga king daw yung mga politiko. Hindi kagaya dito, kung mayor ka, tawagan mo ng polis. Putang na nag-uwi ninyo yun. Kasi ayaw kong... Mayor comment about kay Mayor Mabilog sa Iloilo. He's now in the country. Bumalik na at siguro tatakbo. What can you say about it? It's no longer my... Wala na akong power mag-habol sa kanya. Nung presidente ako, Patay na. hindi ko man siya naabutan. Kaya bumalik siya na hindi na ako presidente. Hindi na rin ako makialam. Kasi wala na akong power. At bakit pa kumain? Problema na ng presidente yan. Ako tapos na ako dumaan whether I was really successful in my anti-drug campaign or maybe to put it more kung may diferensya ba sa panahon mo. Was there at least bumaba ba ang drug-related crimes pati yung drug itself? Pero kung ma-mayor ako, sabihin ko yung ngayon nagdadruga, umalis kayo. Kasi pag mayor, papatayin ko talaga. Cross my heart. Pero Mayor, he mamaya, was saying na it was an injustice yung ginawa sa kanya. Sino? Mabilog. Mabilog. And also, former Senator De Lima was saying na he's going to hold those who sent her to jail accountable. Ano yung nagkakawak ng susi sa jail? Bakit tayo magkalaman? Bakit tayo matakot dyan? Hindi ba na ako naghawak ng susi dyan sa ano? Tapos, Mayor, they're going to invite you and Senator De Lima sa one committee. Anytime. Dilima? Anytime. Pero hindi mo namimiss si Senator De Lima, Mayor. Well, as a human being, I would say that as much as possible, I just want to make peace with everybody. But if she starts to fuck everything, hindi kita atrasan. Parang she just Wala naman akong pelikula. parang, May kopya pa po sa video eh. parang she also wants to make peace. So, parang, Well, that is another thing. Kaya sabi, di ganito ka. Tanungin ko sa kanya, anong gusto mo? Siya yung may bagahe. Alam mo,
Hindi niya dapat ako. Alam mo kung bakit? Sige siya yaw-yaw sa akin. Hindi ako sasara. Bitawan ko lang yung video ulit. Magpakopya ako. Yun. Pati sa Amerika, pabili ko doon sa retail na mga X-rated. Yung mag-rent, Di man daw ito tinuro Mayor. hindi magtinood. DI. Tanawa ni Mayor. Tanaw sa Mayor, kami mga Gusto niya tignan uli. Sabihin niya uli yan. Kasi bitawan ko, sabihin mo. Pero Mayor, Sabihin mo, sabi ni Dr. Tay, you make that statement again publicly. And I will prove publicly na ikaw yung sa picture. Video. Pati yung totoo. Tanawa ni Mayor. Ayun, nag-appeal yung babae. Hindi naman laki. Comment ko sa meeting ni VP Sara and former VP Lena. Hindi ako nakikialam dyan. Wala. Tsaka wala akong alam. In fairness. To me, to them. So, ika na po. Maiso Pereira nagkatapang sa administrasyon doon ay plano ng diktador. Kung ilang gusto ang lindahan ng atong 1987 Constitution from Presidential to Parliamentary. So, both pasabot nga gustong magdiktador sama siya lamahan. Nakatabang ang Maiso Pereira, malayo pa ang Maiso Pereira dito. Well, this kind of government, form of government, parliamentary, and itong presidential type, yan ang differentiation yan eh. So, premier, which is elected by parliament, a president elected at large by the people. Alin dyan sa gusto ng Pilipino? Referendum or a plebiscite for as long as it is carried properly at walang mga terorismo o yung i-corrupt mo yung electorate. I will go along with the wishes of the people. I cannot be more pope than the pope. Ang tao ba? Oo, gusto ng tao. Ultimately, it is the people that will eventually decide. And what the people will decide and what the people would want. I want the military and everybody else magsunod sila kung anong gusto ng tao. If the sentiment is shown in a referendum and a plebiscite, I'm asking the military to obey the people. Yun yung amo ninyo. Yun yung amo natin. Else, Mayor, kasi sa pag-5 yun. karon pag gawas na ako ng resignation, Close na. o pag gawas na ako ng resignation, maglingkod ako dito sa kaya na yung putang ng opisina. Lumulingkod ako nga to. Uba na ka. Mayor, ano comment ni Mayor yung left and right ayuda ng Again, ayuda Mayor. Yung ayuda. Left and right. Left and right. ubos yung pera ng gobyerno niya. Yun yung unang project ang gobyerno. Putang ina ginawa ng no bridges, no new bridge, o walang repair, wala lahat. Walang infrastructure. I am not passing judgment sa presidente. If that is what he wants to be remembered, puro ayuda, President ayuda. I don't know what's my, ano ang tawag niya sa akin. Ako siguro, presidency putang ina. Meron mo yung sabi ni VP Sara na yung national budget daw nag-cover is something ko kasi mas bigger. Di ba yung buot? Kasi, ay, totoo naman talaga. That's the reality of ang makakorek lang yan talaga. If you want to correct it, ang military. But itong military kasi,
medyo may pagka, ewan ko, I do not want to say the word. You know, if you're in military, just like in the other countries, hindi ka pwede magkudeta tapos ibigay mo kinabukasan, ibigay mo rin sa mga putang ina na. Kaya ka nagkudeta kasi hindi mo nagustuhan, tapos iiwas sa uli mo. Kung magkudeta kayo uli, bigyan mo ng, how would I call it? Bigyan mo ng panahon na maghinog yung reforms na gusto nila. Hindi pa kaya magkudeta kinabukasan, ibigay mo kagad balik. So, Mayor, You're wasting your time. are you saying that you're in favor of military junta? Hindi rin. Kasi, but I would not, kung magkudeta sila, hindi ko sila pipigilan. I am sure that itong mga to, mga bright to, galing itong PMA, dinidikdik pareho rin yan sa AB nung tayo AB mata. Alam nila what is good for the country. Eventually, if they decide one day that they should go into one day they would realize that it will be futile, it's up to them. Wala akong ano. Pero kung maglapit sila sa akin, magtanong sila. Sabihin ko talaga, kung magkudita kayo, kung isang semana lang naman, do not waste the time of the people. Pahinugin mo muna, then call for an election. Okay, talagang demokrasya man tayo. But you have to get rid of corruption, dyan sa lahat na alam nila kung saan hanapin yan. And I'm referring to the idealist. Yung mga bata, yung matatanda, wala na, beyond repair na yan. It's the new breed of young officers. Yung may fire sa, may idealism pa sa utak nila.